Unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga igan. Gising. Alam niyo ba? Luzon, Visayas, Mindanao, narito po unang hirit at ang bilis po talaga ng panahon dahil baka magulat kayo sa kalendaryo. Marso na po. Ilang buwan na lang, Pasko na. At ito ang buwan ng yung mga magtatapos. Graduation month, bukod pa sa Fire Prevention Month, ang Marso. Kaya good morning, Rhea. Congratulations na kila nanay at tatay sa pagtatawid sa kanilang mga anak, sa kanilang edukasyon. Kaya naman ang ating maagang gimmick dito sa UH isang bonggang graduation fair sa pinakamalaking public university sa Pilipinas. Ayan po ang PUP sa Santa Mesa, Maynila. Ilang araw na lang, matatanggap na ng mga scholar ng bayan natin sa PUP ang kanilang pinakihintay na diploma. At makikipagsapalaran na sila sa tunay na buhay sa labas ng eskwela. Yan, kaya para ihanda sila sa paghahanap ng trabaho, parte ng ating serbisyong totoo doon ang isang career orientation seminar kung saan tuturuan sila kung paano nga ba gumawa ng resume at ano ang dapat isuot sa isang job interview. Very helpful. Yes, at ito pa, meron din tayong masarap na gimmick for today. At ibibida natin ang isa sa mga pinakapatok na sawsawang Pinoy, ang bagoong. Paano nga pag ginagawa ang bagoong? Mamaya, malalaman nyo na yan. Masarap po ang bagoong ng tondo. Ang mga tagagagalangin tondo. Talaga? Wild ang bagoong nila. Kulang na lang dyan mangga. Manggang hilaw, no? Manggang Okay hilaw. na tayo. Yung una kong job interview, pinagsunta ko ng nanay ko ng polong pink. Bakit daw? Ay, It will make you look soft? Polong pink. Ayan, basta para maliwalas. Pero pink talaga. Pink talaga. Nag-uhumiyaw. Ako lang napansin nung nag-interview. Talaga? Kasi dami. Puro puti lagi, no? Lalaki na pink eh. Oo, true. Pero real men wear pink. Mukhang mabango. Naman. Totoo yun. Kaya sa guring naligo nun. Okay. Pero bago lahat ng yan, narito muna mga balitang dapat yung malaman sa ating Top Hirit. Tagsimula na. Pero sa unang minuto nito, isang sunog kaagad sa Camyas, Quezon City Asumi Club. Presyo ng gasolina, diesel, tumaas na naman. Gulo sa Libya, patuloy na nagiging pasakit sa bulsa ng ating mga motorista. 300 estudyante nag-walk out sa kanilang mga klase at nagmarcha papuntang Menjola. Nakaambang pagtaas naman sa tuition, binatikos nila. At marami pang Pinoy na nakatakas sa gulo sa Libya, inaasahan pong makakabalik na sa bansa ngayong araw. At narito na po mga detalye, tiyempo pa sa unang araw ng Fire Prevention Month na pagsiklab ng isang sunog sa Camyas, Quezon City. Pasado alas 12 ng hating gabi na sumiklab ang apoy sa K9 Street. Dahil gawa sa kahoy, wala pang isang oras ay natupok na agad ang bahay kung saan nagmula ang apoy. Mabuti na lang at nailabas agad ng bahay ang 82 anyos na may-ari na si Bernarda Mendoza. Hindi naman kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Matapos na maapula agad, bandang alauna na po na madaling araw yan. Sa mga oras ito, iniimbisigan pa ang sanhi ng apoy. Ba, mahirap masulugan ng ating gabi. At update naman po tayo sa sunog na nangyari kahapon sa Heroes Hill Subdivision, Quezon City, kung saan ilang wild animals ang natagpuan sa mismong bakura ng bahay. Kinumpiska na po ng DENR ang mga hayop na yan. Humarap ang mismong may-ari ng mga hayop at paliwanag niya, inilipat lamang daw niya ang 5 tigre sa Quezon City matapos nagkaroon ng virus outbreak sa kanyang farm sa Lucena. Iginit naman ng caretaker ng mga hayop, meron daw pong permit ang pag-aalaga nila sa mga hayop.
Pero bigo sila makapagpresenta ng mga dokumento dahil kasama raw ito sa mga natupok ng sunog. Sa kabila ng kanilang mga paliwanag, posible pa ring maharap ang may-ari sa kasong paglabag sa RA 9147 o Illegal Possession of Wild Animals. Hindi rin polusot ang caretaker na nasa kustodiya na ng NBI. Kabilang sa mga nakumpiska ng DENR ang 5 tigre, mga Indian turtle na endangered species na, ilang imported na pusa at 2 Burmese python. Pero hindi po natuloy ang pag-turnover ng mga tigre sa Protected Area and Wildlife Bureau dahil wala pang sapat na paglalagyan ang mga ito. Alam mo, dami ko pa rin kilala na bumibili ng mga tigre. Hindi lang tigre. Endangered species. Yung mga endangered Wild species. animals. Kaya tanong ko, bakit? Wala lang, parang yun lang yung hobby nila. Kasi may mga nagbebenta din. So, diba? Pero ano yan, sa illegal na market. Bawal. Correct, correct. Exactly. Gray market, diba? Legal. Pero, ano ka, parang sinadya yung sunog dahil para makita itong mga hayop na to. Malas yan naman. Fake na talaga na bumalik yung mga tigre dun sa DNR, I guess. Pero ang problema, saan malalagay nga yung mga tigre? Wala nga raw paglalagay. Hindi pwede isa man nila zoo. Hindi sila makakapag... They can't get along, the other tigers, parang ganon. Territorial yung mga yan, di ba? Wala palang enough Totoo shelter lang. sa mga tao, pati sa mga hayop, wala din tayong enough shelter sa mga hayop. No? Pero ang tanong dun, Another, ito bang mga hayop na ito ay may sakit o napabayaan? Or healthy. Dahil, alam nyo, minsan mga ganyang hayop din, kaya hindi nang tulong ng pribadong sektor. Baka pwedeng gawin na lang yung pribadong may-ari na yun na pantulong na rin, no? Sa mga iba pang endangered na, kaya lang wildlife pag nakawala yan, no? Exactly, residential area yan eh. At panibagong dagok naman sa mga motorista dahil ngayong umaga po, tataas na naman ang presyo ng gasolina at diesel. Alas 6 ngayong umaga, sabay-sabay na magtataas ng presyo ang Chevron, Eastern Petroleum at Phoenix Petroleum. Ang Chevron at Phoenix Petroleum magdadagdag ng piso at 25 sentimo sa kada litro ng gasolina at piso sa kada litro naman ng kanilang diesel. Habang ang Eastern Petroleum naman, mas malaking 2 piso ang itataas sa kada litro ng kanilang gasolina at diesel. Ang panibagong oil price hike ay bunsod daw ng ilang spekulasyon sa pandaigdigang merkado na dulot ng patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular na sa Libya. Ayon pa sa Department of Energy, tumaas na ng $6 ang kada bariles ng diesel, habang mahigit $7 naman sa kada bariles ng gasolina. So guys, bye-bye. Magpapagasa muna ako. Sunod-sunod na to. Grabe. Para umabot ka sa alas 6. Oo, pwede pa. 5:22. Dahil sa Libya yan. Yeah. Daw. Hindi Yes. pa tayo Mga nagsusunod. We're all dahil sa affected. Libya. Hindi naman tayo maangkat sa Libya. Kaya na yung Maapektuhan ibang- daw yung sinusuplayan around. din nila. Yeah. Alright, good morning. Oh, Mami, Good morning. graduation na. Oo, graduation. At dahil Marso na po, graduation season na nga po. Pero ang ilang magsisipagtapos sa high school, problema na agad kung saan sila kukuha ng pangmatrikula para sa kolehiyo. Dahil may tuition hike na naman para sa susunod na school year. Kaya naman, bilang protesta, nag-walk out ang 300 estudyante sa kanilang mga klase at nagmarcha papuntang Mendiola. Mariin nilang tinututulan ang nakaambang na tuition increase sa mga pribado at pampublikong kolehiyo at universidad. Sinabayan nila ang deadline ng pagsusumite ng proposal ng ilang paaralan para sa dagdag tuition sa CHED. Sa tala po ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, 20% ng pribadong kolehiyo at universidad sa bansa ang magtataas ng matrikula. Kaya naman patuloy nilang panawagan ang pagkakaroon ng moratorium sa pagtataas ng tuition. Kung hindi raw ito gagawin ng gobyerno, maaaring magresulta ito sa pagdami ng college dropout sa bansa. Ang Kabataan Party List naman naghain na sa Kamara ng Panukala na magre-regulate sa iba pang fees na binabayaran ng mga estudyante. Bukod din sa tuition increase, tinututulan din ng mga estudyante ang pagtaas ng presyo ng langis at ang nakaambang pagtaas ng pamasahe sa LRT at MRT at iba pang pangunahing bilihin. Kawawa rin. So, ipit sila eh. Papunta pa lang sa eskwelahan, pabalik ng eskwelahan, taas na ng bayad sa MRT at LRT at ibang papasahe. Tapos, biglang tuition fee. Nakakaawa yung mga magulang. Ang dami nilang pasanin, di ba? Para mapagtapos yung Kaya ano anak. naman student fees. Pakita ka lang ID. Mas mababa. Mas mababa. Oo. Pero ang sinasabi nga nila parang bukod sa tuition increase kasi, syempre yung pang-araw-araw yung mabigat, yung baon, pamasahe, lahat ng pagkain kailangan na, di ba? Oo. Tsaka may mga reliable eduk plans pa ba? Dahil kung kumukuha naman yung mga magulang din para makapaghanda for the future. Parang nagsasara naman. Pero ang nangyari naman ngayon, Asa nag-adjust yung na mga- sila yung mga companies. Ang